Magandang araw po mga kabarangay. Napakarami pa rin po yung mga nagsusulputan, naglilitawan po na mga post na nagsasabi po na ang barangay at SK election ay postpone na. Mga kabarangay, palagi po at paulit-ulit, kahit na paulit-ulit pa po tayo, ay lagi po tayong gagawa ng content para ipahayag po ang katotohanan. Sinasabi po nila na may bagong batas na po, kaya postpone na ang halalan. Ito daw po ay ang batas na naipasa nitong si Congressman Benitez. Hindi po si Congressman Albi Benitez na deputy, napakabatang congressman po ito. Bagamat, narinig natin at napanood din natin na mukhang may isusulong silang batas. Yes po, hindi po natin maiaalis sa mga kongresista na yan na magsulong pa rin po sila ng batas para po sa postponement ng barangay at SK election. Pero para po sa kaliwanagan ng lahat, hindi naman po pwedeng ang kongreso lang ang magpapasa ng batas na nagpo-postpone po ng halalan. Hindi po pwede yan. Dapat po kasama niya ang kanyang counterpart, ang Senado po o ang mataas na kapulungan. Kailangan din po na magpasa ang Kongreso ng batas na nagpo-postpone po ng halalan. At kapag hindi po pareho yung naipasang batas ng mataas at mababang kapulungan, magko-convene po yan para pag-isahin po sa iisang batas. Yan po yung ratified bill na. Kapag naratipikahan na po ng Kongreso yan, mga kabarangay, yes po, uulitin natin, Republic Act na po yan, batas na siya. Pero hindi pa po ganap na batas. Dahil yan po ay pupunta pa sa opisina ng Pangulo. At kapag yan po ay pinirmahan ng Pangulo, mayroon pong duration date yan ng journal o sa publications. Kailangang ilathala po yan sa lahat po ng mga malalaking publications at sa lahat po ng radio at TV stations at ngayon po kasama na yung media. Matapos po yung duration date, yes po, magiging ganap na batas na po yan. At kung hindi naman po yan pipirmahan ng Pangulo, after po 30 days, batas na yan. At magiging ganap na batas din yan kapag yan na publication na po. Natatawa lang po tayo mga kabarangay. Ganyan po yung batas. Hindi po yung sabi-sabi lang na sinabi ni Congressman ganito, yung nagpasa ng batas, postpone na. Wag po ninyong paniniwalaan yung mga ganyang content creator po. Nakakalito po, nagbibigay sila ng kalituhan. At kapag yan po ay napatunayan, nakita po ng COMELEC, may paglalagyan po ang mga yan. Dahil nagbabala po ang COMELEC sa mga fake vlogger na magsasabi po ng hindi maganda, ng hindi mabuti, ng mga fake news na magbibigay po ng kalituhan sa mga tao. Pwede po silang kasuhan dyan mga kabarangay. At hanggang sa kasalukuyan po ang umiiral na ating batas, ito nga pong RA 12232. November 2, 2026 po nakatakda ang halalan. Ngayon, posible pa ba na makapagpasa ng batas ang Kongreso? Yes po, posible silang makapagpasa ng batas mga kabarangay. Yan po ay kung gugustuhin po nila. Nasa kanila ang bit. Ang tanong, ang Senado ba ay magpapasa rin ng batas na magpo-postpone ng halalan? At sila ba ay magko-convene para sa iisang batas na nagpo-postpone nito? Mga katanungan po yan mga kabarangay na hindi pa natin nasasagot o hindi pa masasagot hanggang hindi po dumarating ang takdang panahon. Pero sa ganang akin po, aking nakikita na maaaring ang mga kongresista po o congressman ay makapagpasa nga po ng batas para sa postponement ng barangay at SK election dahil sila po ang atat na ma-postpone ito dahil natatakot po silang gumastos na naman. Napakalaki nga ng gastos nila nung nakaraang eleksyon. Ilang taon pa lang ang nakakalipas. Ngayon, gagastos na naman po sila. Mga kabarangay, napakasimple lamang po. At kung sakasakali po na makapagpasa nga sila ng batas
pero wala pong counterpart o ayuda ng Senado, baog po, hindi po mapipisa ang postponement na iyan na kanilang ipapasa. Real talks based on facts.